Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl at ako po ang inyong Camp Master at ito ang Philippine Camp for Stories. Tuloy po kayo sa ika-105 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. This episode's disclaimer is voiced by Popoy. Ang sabi niya, "Hello po Camp Master, I'm Popoy from Batangas. Super cute po talaga ng boses nyo plus very informative ang content ninyo. Well-researched and back-to-ed facts. Pasensya na po if hindi podcast level ang voice ko. Pero I hope marinig ko po ito sa mga susunod yung episodes. Continue educating us about Philippine culture, kuya. Thank you po." Maraming salamat sa iyo, Popoy, sa pag-send mo ng disclaimer. At if you want to share your own version of the disclaimer, record it and send it to campfirestoriesph@gmail.com. With that out of the way, punta na tayo sa unang kwento ngayong gabi mula kay Kat. Trigger warning on sexual assault, and I would advise adult supervision para sa mas nakababating listeners. Hello, Campmaster Earl. Ako po si Kat. Currently, I am here in Victoria, Canada. I wanted to share my story po from way back in 2013. Fourth year high school po ako nito. Graduating. Masasabi kong ito yung worst experience ko and highlight sa buong buhay ko. 2013 of January, retreat po namin sa Baguio kasi alam nyo naman, graduating kami. So required kami ng school namin to go for a retreat. By the way po, sa Christian school po ako nag-aaral. Lahat kaming magkakaklase excited sa retreat kasi parang 3 days din yata kami doon. Nakalimutan ko na ang name ng retreat house pero ang alam ko malapit siya sa teacher's camp. When we were in the Baguio retreat house, malaki siya at madaming buildings or parang bahay style na layo-layo. Nasa hill so kailangan umakyat ng stairs to reach kung saan kami pupunta at may mga garden sa paligid. First night na andun kaming magkakabarkada was nag-explore during the first night. Naalala kong nagpunta kami sa isang building na open siya at parang malaki ang terrace na pwede kang dumungaw at may mga statue na praying hand na malaki sa may baba ng building. So yung mga boys na magkakabarkada, nag-iossi sila. Pero bawal yun. Patago nilang ginagawa yun. Siyempre nasa madilim kami na part ng garden ng retreat house para hindi kami mahuli. And kaming mga girls naman ay naglalakad-lakad lang at tumatambay. Sa bawat dinadaanan namin, we say tabi-tabi po and kinakagat namin yung daliri namin at dumudura as a respect nga sa mga hindi namin nakikita. Pero ako nun, may nasense na ako. Parang nangingilabot lang ako and medyo sumasakit ang ulo ko that time na nandun ako. But I just ignored it. Kasi masaya naman kami at madami akong kasama. Yung buong stay namin magkakaklase dun sa retreat house, akala ko okay lang kaming lahat. Pero nung last day na at pauwi na kami, dun kami nagkakwentuhan. Tuwing natutulog pala kami, yung ibang mga girls na kasama ko, nababangungot daw. At feeling daw nila may kasama sila sa pagtulog. May nakita pa nga silang white lady sa loob ng room na tinutulugan namin. And sa boys room naman, sa washroom nila ay nag-o-on ng mag-isa kahit walang gumagamit. Wala akong na-experience noon at nagtataka din kasi ako sa sarili ko kasi may active third eye ako. Umuwi na kami to Tarlac galing Baguio. And after a day, pumasok na din ulit kami sa school. Then one night, after a few days naming umuwi galing sa retreat, Nanaginip ako. Sa panaginip ko, I was being sexually assaulted by some spirit. Sa panaginip ko, binuksan ko yung mata ko at nagpupumiglas ako. Pero wala akong makita sa harapan ko. Nung tumingin ako sa paanan ko, I saw a white lady.
Nakatayo siya dun sa may end of my bed. Nararamdaman ko na may masakit sa may private part ko na parang tinutusak ako. Pagkagising ko, yung panaginip ko was going on din pala sa nangyayari sa totoong buhay. I mean, right at that moment, I saw a man's arm on my window grabbing my private part and doing some things, kaya pala masakit. Ang tagal bago ko makaisip ng gagawin. Akala ko sumisigaw ako pero hindi pala. Ang ginawa ko, hinila ko yung arms niya. So nasugatan siya sa screen ng bintana ko. Pero nakatakas din siya. Gumapang ako papasok sa room ng mama at papa ko. At sinabi ang nangyari. Yung sugat niya ang naging palatandaan ko. Hinanap siya ng papa ko right away pero ang bilis niyang nawala kagad. Nakatakas siya and until now, hindi pa din namin alam kung sino yun. Yung kama ko kasi ay nasa tabi ng window na bakal at design na letter V pero may screen. Sinira nung lalaki yung screen para maipasok niya yung buo niyang kamay at gawin ang kahalayan sa akin. After nangyari ng incident na yun, doon na nagsimula yung mga paranormal things sa akin. Na-trauma ako sa nangyari at the same time, nag-hyperventilate ako. Nagsusuka, laging masakit ang ulo at ilang gabi na hindi ako makatulog. Umiyak ako sa mama ko noon, gabi-gabi dahil hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa akin. Labas-pasok ako sa hospital pero walang findings. Everything was normal naman daw. Nagpa-psychiatrist ako at ang sabi sa akin ay trauma daw. Pero ang alam ko, may mali na sa katawan ko. May moment na nung huli kong pasok sa ospital at ang nagbabantay sa akin ay yung tita and lola ko. Nasa bed daw ako. Nakaside ang position ko facing the wall at antok na antok ako kasi pagod na ako. Then we heard 2 knocks on the door. Sabi ko sa tita ko, buksan niya at baka may bisita. So binuksan naman niya ang door at ako naman patulog na ako nang may naramdaman akong umupo sa bed ko. Nakatulog ako remembering na may bumisita nga sa akin. When I woke up, ay andun na rin si mama. I asked my tita kung sino yung bumisita sa akin. At sabi niya, wala naman. Pero narinig ko yung katok. Sabi ko ay may umupo sa tabi ng bed ko. Bago ko pa matapos ang sentence ko ay nag-start na akong mag-hyperventilate ayon sa kwento ng mommy ko. Nawalan daw ako ng blood pressure as in 0 daw and nawalan ako ng pulso, sabi ng mommy ko. Umiiyak na siya at she called my dad and said I was dying. According to the doctors and nurses, I died about 2 to 4 minutes daw at nirevive daw nila ako ng ganong katagal. After that, my blood pressure and pulse came back normal again na parang walang nangyari. Nung kinuwento sa akin yung nangyari, parang hindi ako makapaniwala kasi I felt normal. After that incident, my mom and my dad and my lola decided na dalhin ako sa albularyo. And yes, tama sila na albularyo lang ang makakapagpagaling sa akin. Itutuloy ko po ang part 2 sa susunod kasi ang haba niya. Pasensya na po kung haba-haba ng email ko sa inyo. Thank you for reading it until here. I'm very sorry. Marami pa po akong kwento kasi me and my dad and my lolo experienced a lot of paranormal things. Thank you and have a great day, Camp Master. Hi, Kat. Thanks for sharing this story. I know you experienced a lot of trauma from the assault, and I don't want to invalidate your feelings. No one was taught how to heal from a trauma, so it's very scary. And there are no simple 10 steps to healing. But healing happens. Talking about it is a very important healing tool. Sexual assault is not something that any individual will get over in their lifetime. Kumbaga, it will just become part of your experience as a human being, and it will become part of your story. Don't take my words as diagnostic, no? But it seems to me that you're experiencing PTSD or post-traumatic stress disorder. It is a psychiatric disorder that may occur in people who have experienced or witnessed a traumatic event. Any emotional or life-threatening
harmful event may affect the mental, physical, social, or spiritual well-being of a person. People with PTSD have intense, disturbing thoughts and feelings related to their experience that last long after the traumatic event has ended. If you feel like you need help in healing your trauma, you can continue to see a psychiatrist and talk about cognitive behavioral therapy, medication, and other treatments. Kapit lang, Kat. Kaya mo yan. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. We have another story about dreams. Ayan, papunta na talaga tayo sa Dream Academy campers. Let's listen to Sairo. Hello campers, I just want to share my thrilling experience with you. Naranasan niyo na bang magising sa loob ninyong paniginip? Weird, di ba? Madalas mangyari ito sa akin, pero sa lahat ng naranasan ko, pinakamalala itong nagdaang madaling araw lang. Madalas akong magising ng madaling araw ng mga around 2 or 3 a.m. Minsan dahil sa mga bad dreams, pero kadalasan sa hindi ko mawaring mga dahilan. Pag nagigising ako sa mga ganyang oras, hindi na ako makatulog. Iba na lang kung magpa-play ako ng music or makikinig ng mga thrilling or horror stories tulad na lang ng mga storya dito sa Philippine Camper Stories. Ito na nga nangyari. Nagising ako around 3:40 a.m. Lumabas ako para kumuha ng tubig. Pagkatapos kong uminom, bumalik ulit ako sa tinutulugan ko para makatulog ulit ako kasi sabi ko naman, Sabado, walang trabaho kaya pwedeng matulog kahit hanggang 10:00 ng tanghali. Nung pabalik ako, hindi ko alam kung bakit pero parang may black shadow somewhere na nakatingin. Hindi ko pinapansin ang mga ganong feelings kasi hindi naman ako takot. May mga experiences na din ako kasi sa mga shadows and ghosts, kaya tuloy lang ako sa tulugan. 4:00 na. Hindi ko pa makuha ulit ang antok kaya naisipan kong makinig ng aking mga newly downloaded Philippine Camper Stories. Ayun na nga, nakatulog ulit ako. Ang hindi ko alam, may connection pala ang nararamdaman kong anino sa mga susunod na mangyayari. Nakatulog ulit ako. Ang akala ko, nagising ulit ako ng totoo. Kaso hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nag-isip ako, bakit? Maya-maya, lumabas ang anino sa ulunan ko. Nakatingin lang. Sa oras na yon, doon lang ako nakadama ng takot. Pinilit kong gumalaw kaso hindi talaga ako makagalaw. Naisipan kong igalaw ang mga paa ko kasi yun ang sabi, pag binabangungot ka raw ay pilitin mong igalaw ang mga paa mo. Hindi ko pa rin maigalaw. Habang yung anino pagapang na sa katawan ko na parang gusto ko akong sanipan. Sa lahat ng horror experiences ko sa buhay, sa mga oras na yun lang ako natakot ng todo. Kasi ang akala ko, katapusan ko na talaga. Kontrolado na ako ng anino kaso pinipilit ko pa rin magpumiglas. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumangon. Kaso kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin magawa. Kinalma ko ang sarili ko habang pilit kong ginagalaw ang mga paa at kamay ko. Hanggang sa may marinig ako. Narinig ko ang sarili kong hilik. Doon ko pinilit imulat ang mga mata ko hanggang sa marinig ko yung cellphone ko na nagpa-play pa rin ng mga stories. Doon ko lang naimulat ang mga mata ko. 7:00 na pala ng umaga. Bumangon ako at nagdasal sa Diyos. Bangungot pala ang nangyari. Hindi ko mawari na pwede palang magising sa loob ng panaginip na akala mo'y totoong nangyayari. I-share nyo naman yung mga karanasan nyo tungkol dito mga campers. Sairo. Hello Sairo. Ayan, kakapakinig mo ng podcast yan. Salamat sa pakikinig mo pa rin ng Philippine Camper Stories. But if you really have been listening, you already know what I'm about to say pagdating sa mga panaginip.
Dreams are creative ways of your brain to process your day's activities. And yes, pwede ka magising sa sarili mong panaginip. And those are called false awakening. False awakening can be in a nightmare state that involves tense, anxious, or frightening images or feelings. The dreamer may or may not be jolted awake by a scare. It involves vivid dreams in which feelings, images, and events are so intense and lifelike that you feel they are for real and remember them the next morning. Minsan kasi divided yung consciousness natin, and some of it may get fragments of reality into our sleeping brain. Kaya naghahalo yung reality and yung dreams. Kaya mukhang totoo. Hindi ka makagalaw kasi naka-shutdown yung katawan mo, di ba? Which what our body does when we sleep. Pero biglang nag-on yung consciousness mo, kaya ayun, mukha kang paralyzed. And in a sense, you kinda are. So I guess pwede ko nang sabihin nakakaparalisa yung boses ko. Disarming. Okay, thank you. And we have some comments from previous episodes na babanggitin natin dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Parang gawin ko yung The Camper Shoutouts. May sakit kasi ako ngayon habang nagre-record tayo. Pero tuloy pa rin. Episode 218, sabi ni Delfina and Ella. Sabi ni Ima Claire sa episode nila Delfina and Ella. Sabi niya, new listener po. Ang ganda po ng story. Nax, maraming salamat, Ima. Thanks for listening. At sana ma-enjoy mo yung over 200 episodes natin. Margaret Haley says, OMG, new listener po. Nakakatakot po pala ito. Yes, surprise. Yan, nakakatakot po yung mga episodes natin. Welcome to Philippine Camper Stories, Margaret. Zell says, OMG. OMG na naman. New listener po ako at nakikinig habang nag-work sa office and sobrang nakakatakot po itong episode na ito. Parang natatakot na tuloy ako mag-CR. Ako. Huwag mong pigilan yan. Baka magkasakit ka. Welcome as a new listener, Zell. Lucas, sabi niya, Diyos mio, naka-graveyard shift ako kaya morning na ako nakakapakinig ng mga gandong podcast. Iba itong episode na ito. Kahit umaga at maliwanag sa labas, kinilabutan ako. Naks, ang galing talaga yung episode na yan. Kasi edited by the Pod Network. Ayan. Ruelin, sabi ni Biatingo. Ruelin B. Biatingo. Parang sabaw ko today. Maganda at hindi mag-i-skip ng ads. Maraming salamat, Ruelin. Yes, wag po tayo mag-skip ng ads. At kahit yung mga ads sa huli ng episode, meron yun. Ayun, sana pakinggan nyo pa din kahit ilang segundo lang. G says, Campmaster, parang may room tour din po yung entity. Waiting po sa next episode. More blessing po sa iyo at sa podcast mo. Ingat po palagi. Maraming salamat, G. Thank you so much for listening. Sa episode naman na 219 kay Yvonne at kay X, sabi ni Rhea Ferrer. Oh, si Ea to. San Telmo Society episodes are getting creepier in every new episode. Plus the sound effects in the background. Très magnifique. Wow, pa-French. Thank you, Rhea. Yeah. Kung may kwento ka ulit next time, alam mo na. Young V says, missed to hear live interview with storyteller dito sa Campfire. Anyway, happy 100 episodes sa San Telmo Society. CM, congrats po all the way from Antipolo City. Wishing more episodes to come. Young, maraming salamat. Sana nga next time meron ulit tayo ma-interview na yung mga pangmalakasang kwento. We'll know. Anne-Marie says, congratulations on your 100th episode. Silent camper since the pandemic. Wow, ang tagal na nito. It really helped me to cope up with during those trying times. More power to you, Campmaster. Thank you, Anne-Marie. Ayan, di ka na silent camper, no? Isa ka na sa mga, feeling ko magiging suki na kita sa mga, Q&A episodes. And last, Sanji says, happy 100th episode, San Telmo Society, and congrats, Campmaster.
Thank you so much, Sanji. Maraming salamat. At 100 episode, 105 na ngayon, no? Happy 105 episodes sa atin lahat sa nakikinig ng San Telmo Society at nag-enjoy ng mga nakakatakot na kwento. And that's it for Camper Shoutouts. Sorry, hindi na ako mapagbasa ng mahaba kasi naubos na yung boses ko. Kung gusto mo rin naman marinig ang name mo at mga sinasabi mo sa buhay-buhay, mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search mo yung Philippine Camper Stories at yung latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito. Mapipiling sagot ay babasahin natin sa mga susunod na episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kaya naman, see you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. If you want to see some video content ng podcast, ay magpunta ka lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating video podcast agad-agad. Try mo na. There are tiers for as low as $1, $3, and $5. Kung gusto mo namang mapanood ng libre yung mga previews ng ating video podcast, ay pwede mo yung tingnan sa YouTube natin. Search mo lang yung Philippine Camper Stories at nandun yung mga libreng previews ng ating mga videos. Mag-subscribe ka na din kasi libre lang naman yung subscription doon. For our campers na feeling mo good job ang ating podcast sa pagsama sa iyo sa araw-araw na gawain mo, naiibsan yung mga pagkainip mo or yung pagkapagod mo sa trabaho or yung pagka-traffic, no, nasasamahan ka, and feeling mo generous ka today, you feel like sending us tips, send mo lang yan sa PayPal account natin. Search for earlm.work@gmail.com and nandun yung mga link niyan sa episode show notes natin. Wala na po tayong GCash. I just wanted to share that into this recent episodes because some people might send me GCash and I don't have it. Sayang lang po yung pera nyo. Baka hindi ko alam kung mapupunta yun dun sa account. Previous account ko. Wala na kasi akong Globe SIM na deactivate na. And nobody in Globe is helping me. Ayun. Anyway. Or another free option for you to help the podcast is for you not to skip the ads. Meron tayong ads sa umpisa, sa gitna, at sa huli ng show na ito. Usually yung sa huli hindi na napapakinggan. Please, kahit i-leave nyo lang po yung ads rolling until the end of the episode because that helps in the revenue of the show. Para yan sa akin, sa lahat ng mga production team namin. Para po lagi naman magtuloy-tuloy yung show natin. Anyway, panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories.